Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for October 2025. Sa Scorpio, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio yan. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages mula sa inyong spirit guides for our reading. Okay? So, Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, naku, napakalaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading dito sa ating channel. So, thank you for your support, thank you for your love, and thank you for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo buong Oktubre? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the star card. Beautiful. In the area of what you want, you have the hermit card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the five of swords. In the area of what's affecting current energy, you have the high priestess. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the four of cups. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the ace of cups. In the area of your fortune, wow, three of cups. Celebration, having good time, great time with family and friends. Meron kang i-celebrate daw this month. Congrats po. In the area of divine messages, you have the 10 of wands. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the 10 of pentacles. So, wow. Wow, wow, wow. Sinasabihan ka ng spirit guides mo to nurture what is long-lasting this time. Ngayong buwan na ito, pamilya, kaibigan, trabaho, relasyon, partner, career. Alin dyan ang pangmatagalan sa mga aspeto na yan? Yung mga temporary lamang at lumalamon ng mahabang oras mo at lumalamon ng pera mo halimbawa, bitawan mo yan. Example, gimmick ka ng gimmick every night. Kung i-imaginein mo yung ginagastos mo pamasahe, pang-inom, pangkain sa labas every night, kung i-calculate mo yan, baka pwede nang pambayad yan ng kuryente every month. Think about that. Think about that. Kung ililipat mo lang yung attention mo at perang nilalaan mo sa temporary at doon mo nilalagay sa mga long terms, gagaan ang buhay ni Scorpio. Parang ganon. So you need to refocus, readjust your life on things na hindi na ganon kahalaga. Especially, this time around, kayo po'y pinapayuhan din ng inyong astrological and planetary alignment to have a review of your old chapters with fresh perspective para makita mo at manavigate mo yung buhay mo this time. Ano ang mahalaga, ano ang hindi. Anong dapat nang bitawan, ano yung mga bagay na dapat manatili. So, with your long-term gains, pera, business, trabaho, maaring pumasok din dito kung paano ka gumagastos ng pera. Maaring may mga pinagagastosan ka na pwedeng hindi naman na eh. Pwedeng dapat ayusin eh. Kaya po importante ngayong buwan na to, financial gains mo. May darating kang financial gains, lalago ang iyong kaperahan, may magbabayad, may pagtaas sa kita mo, pero kailangan talaga, nire-require ka ng yung spirit guides to have a careful planning and study of your expenses para tumagal, para lumago, para mapalaki mo pa siya. Okay? I-visit mo na yan, aralin mo. Halimbawa, last 10 years, last 5 years, paano ba ako humawak ng pera at paano ko babaguhin yun ngayon? Kung ano yung mga lessons mo in the past para may apply mo this time. Okay? In your center, you have the star card. Star card's all about your wish fulfillment. Yung mga bagay na gusto mong matupad, yung mga bagay na gusto mong mangyari. I'm hearing breakthrough. Meron ka daw mga breakthrough this time. Ang bago lumabas si star card, meron muna tayong tower card. Kaguluhan, pagbagsak, pagkalugmok, struggling. Pero dahil lumabas tayo, nag-appear tayo kay star card, ibig sabihin, nasa aspeto ka na ng buhay mo ngayon na maayos na, gumaganda na, unti-unti na umaangat at nakukuha mo na yung rhythm ulit ng buhay mo. Kaya nga meron kang breakthrough. So kung nag-iisip po kayo ng mga creative project or collaboration with other people, makakatulong yan sa'yo para mag-ignite ng passion, para mahanap mo talaga yung sagot, yung lunas,
yung lusot sa isang problema para all in all talagang umangat ka na. Especially here, pag akyat mo, you have the Five of Swords. Talagang collaboration with other people, though medyo mahirap ito, may mga, syempre, kailangan mo makisama, kailangan mo makibagay, kailangan mo makipag-compromise, no? Palitan kayo ng utak dyan, palitan kayo ng kuro-kuro, ng boses, no? Kaya medyo nakita ko rito, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kung talagang pangarap mo yan, kakayanin mo yan. Especially din here with a Hermit card, dalawang beses lumabas yung star. Yung star sa kanyang, kita nyo ba? Teka lang. Yung star ka Hermit nakakulong doon sa kanyang lampara. Diba? Teka lang. Focus ka girl. Mag-focus ka girl, focus. Yan, okay, ayaw niya. So, yung star nasa loob ng lantern. And ganon din dito. Kumbaga, nasa sa'yo yung star Yung pilit mong hinahanap, nasa sa'yo lang. No? Kaya ngayon kung medyo nag-iisip ka paano ko maabot yung pangarap ko, paano ko siya makakamit, patagal ko na itong pinagdasal, patagal ko na itong minimithi, nasaan, kailan. Ikaw ang main ingredient para maabot yun. Meron kang gagawin this time to reach that. Kaya kailangan hindi ka mag-quit, hindi ka mawawalan ng pag-asa, hindi ka mawawalan ng tiwala sa sarili mo, kay God, sa hope and wishes mo, no? Kung talagang mataimtim ka na nalangin, mapapasayo yan, okay? Star card, the Hierophant. Hierophant is talagang pag-angat mo. Nakita ko talaga dito yung leveling up ka. Either owning your own business or starting your own pagkakakitaan. Kitang-kita ko rito yung authority mo. Na parang this time around susubukan mo na tumayo sa sariling paa, magkaroon ng sariling pagkakakitaan, and then ito yung chance mo para maging solid lahat ng binubuo mo. Kung dati nagiging empleyado ka lang, no? Empleyado ka sa isang trabaho, kumpanya, sunod-sunuran, kahit anong sabihin, parang nakakulong ka sa galawan na yon. Sabi mo, tama na, ayoko na. Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang lumaya, at abutin na yung pangarap ko. Oh, may tumatawag, excuse me lang po. Mamaya na yan. Yung mga tao na sa baba ang sasagot dyan. Okay. Sabi ng spirit guides mo, may wishes ka matutupad this time that requires your higher knowledge. Requires your wisdom. Kumbaga, bigyan kita ng example, Scorpio. May pangarap ka ngayon, tapos may kailangan kang gawin, may kailangan kang patunayan, may kailangan kang buuin sa buhay mo, and you need to reach the level of that knowledge. Halimbawa, pangarap mo maging sundalo. Sundalo. May training to, may marami pa itong kailangan pagdaanan ng mga training and certificate and diploma. Pero, abot ba doon yung wisdom mo na alam mo yung realidad na papasukin mo, maabot lamang siya. So, kailangan talaga swak abot mo kumbaga kung ano yung mga kailangan gawin para maabot siya. No? Nakita ko rin dito na you need to really have a clear vision of what the challenges are paabot sa pangarap na ito. At ganun din, pag nakuha mo na yung pangarap mo. Kasi hindi porket nakuha mo na yung pangarap mo, wala nang problema o wala nang dapat gawin pag nakuha mo yan. Halimbawa, pagiging singer. Papunta sa pagiging singer, ang daming challenges para makapasa sa audition, magkaroon ng sariling album, makilala, challenge yan. Pero pag star ka na, pag nakuha mo na yung pagiging singer, may challenges din. Paano patatagalin yung career, paano ka magkakaroon ng hit song, concert, lalangawin ba o mapupuno mo yung araneta, mga ganun, no? So, hindi porket nakuha mo na yung star mo, kampante ka na. Sometimes you also need to have higher knowledge, higher wisdom para mapanatili sa buhay yung star na to. Nakita ko for some of you, para sa ibang Scorpio dyan, may tutulong sa'yo para makamit ito. Kaya kung ngayon medyo malabo, natatakot ka, at may added pressure na makuha na yan kasi alam mo pang matagalan ito at makakatulong para sa buong pamilya, kailangan mo talaga ng makakatulong mo. Ally, isang ALLY, ally, kaakibat, kasama na makatulong sa'yo para tumulong dito at makagaan sa ginagawa mo. But most definitely, for all of you, Scorpio, may basbas ka. For all of Scorpio there lahat kayo may basbas this time patungo sa pangarap mo. Kaya ayoko kayong ayokong magpalabok ng message dito Nakita ko talaga na pagtrabahuhan ng pangarap at kapag nakuha na, pagtrabahuhan din siya na makip sa life mo, okay? Kaya yung basbas ngayon, gamitin mo ng tama. In the area of what you want, you have the Hermit card. Hermit card, ang tagal mo naghahanap. Naghahanap ka ng tamang sagot, naghahanap ka ng tamang saysay ng buhay mo.
Some of you iniisip, para sa akin ba talaga to? Ano ba talagang gusto ko? Ano yung pipiliin ko dyan? May kalituhan, no? Kaya po sabi ng spirit, so makakatulong talaga this time yung kalinawan muna ng isip, tanungin sa sarili, sa reflection, no? Kailangan talaga magkaroon ka ng self-reflection and kalkalin mo ang puso't isip mo sa kung ano ba talaga ang makakabuti para sa'yo. Halimbawa, nurse ka and then walang trabaho, no? Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, especially hindi naman ganun kagandahan ang trato ng gobyerno sa mga taong ospital, sa medical field. Kaya parang iniisip ko, mag-a-abroad ba ako? Doon ba talaga ang future ko? Pero may iwanan ko mga anak ko. Ready na ba ako? Kakayanin ko kaya doon? So marami kang hinahanap na sagot sa mga desisyon mo. Parang ganun ha. Example lang po yun yung sa pagiging nurse. And then, sabi mo, ang ganda na sana eh. May career ako, may path ako, kaya ko naman, pero bakit ako litong-lito? Kasi nag-uugat yan sa hindi mo sure kung ano magaganap in the near future. Kaya ka maraming duda, marami kang kaba, marami kang alinlangan. At normal lang yan. Okay, Scorpio, wag mong bugbugin ang sarili mo today. Normal lang yan pag halimbawa, hindi mo gets, hindi mo alam, natatakot ka, nag-aalinlangan ka, okay lang yan. Okay lang yan. Sabi ng spirits mo na wag mo madaliin ang proseso sa pag-alam ng gusto mo, sa pag-alam ng mga bagay na magbibigay sa'yo ng saysay because it will come to you. The right moment, malalaman mo yun. Parang, okay, gets ko na. Biglang darating yan. For me, naranasan ko rin yan. Parang, okay, now gets ko na kung ano pala yung ibig sabihin ni God doon. Kung ngayon marami kang mga duda at alinlangan, especially here with the High Priestess, marami mga misteryo, no? High Priestess, papunta paangat kay Hermit card, maraming misteryo ang buhay mo. Sometimes hindi mo maintindihan bakit ako iniwan ni ganto, bakit kinatok-katok ko yung pintuan na yan, hindi ako pinagbuksan, nilakad ko naman lahat ng papeles para maging event planner or event organizer, pero bakit hindi ako makabook ng mga events, bakit lumaylay yung business. So, maraming mga misteryo na hindi mo maintindihan ng dahilan. Pero ngayon, darating ang answer. The answer will come to you na magpapalinaw ng isip mo at magpapalakas ang loob mo na tumbukin yung isang dasal na magbibigay sa iyo ng bagong simula. Pundasyon ito. Pundasyon para sa isang karera o isang buhay kung saan doon napaka-influential mo at napaka-kapit mo doon sa iyong mga wini-wish. Okay? Hermit card, the card of answers and staying... narinig ko parang gusto mo munang mag-solo. Ganun ba yon? Parang gusto mo munang umalis, mag-isip, mag-walk out, ayaw mo munang harapin yung issue with some people. Narinig ko bigla. Hindi po para sa lahat yan bigla may pumasok na energy of a certain Scorpio dyan na parang gusto mo na mag-solo, gusto mo nang umalis at magmuni-muni, mag-isip-isip kasi parang bigla kang naligaw o bigla kang nawala sa direction mo. Sabi mo, hala, paano na ako ngayon? Tapos ngayon nag-iisip-isip ka. So, kung gusto mo mag-isa at ayaw mo munang humarap sa ibang tao, go push. Karapatan mo yan at saka ginagalang dapat yan ng mga tao sa paligid mo. Pag ayaw pag-usapan, pag ayaw mo nang isipin, okay lang yan. Darating din yung kalinawan in your part, okay? Take your time, take your time. Hermit card, Queen of Cups. Yes, your heart, your puso. Ingatan mo daw muna yung sarili mo this time. Nakita ko na buuin mo na, alagaan mo na. Sa ma-view, nakita ko yung parang sugatang puso. I don't know why. Siguro nang galing ka sa isang masalimuot na trabaho o pangarap or relasyon na parang biglang boom, nabiyak, nabasag, nawala. Kaya ngayon, naghahanap ka na ng permanente. Ayaw mo na ng laro-laro. Ayaw mo na ng temporary lang. Ayaw mo na ng contractual. Kasi pag contractual, parang every 6 months, pangamba na naman, ayan na naman, problema na naman, wala namang kasiguraduhan. Kaya ngayon parang sabi mo, gusto mong alagaan ang puso mo, gusto mong sundin ang puso mo at abutin yung talagang may passion ka, may love ka. No? Kasi kung may passion ka sa isang bagay, kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan yan. Especially with your dreams, for the family. No? Nakita ko rito na kapag nahanap mo na talaga yung gusto mo, yan yung kakapitan mo at yan yung magbibigay sa'yo ng long term. Halimbawa, biglang na-realize mo, ay, magaling pala akong mag-ganchilyo ng jacket. Biglang boom, nagkaroon ka ng business sa jacket kasi passion mo yan no? So, kung saan ka magaling, kung saan ka tinatawag ng puso mo, doon ka kumapit, nandun yung mga sagot para mahanap mo na yung pangmatagalan, okay? In what you need, you have the 5 of Swords. Sabi ng spirits mo, magkaroon ka ng mahabang pasensya, okay?
because there will be challenges in your career, in your workmates, sa mga kasamahan, pwede rin sa pamilya. Kayo po ay ina-advise ng yung planetary alignment to have focus on your family, take charge in your family. May mga responsibilidad ka sa pamilya na kailangan i-enforce. Halimbawa, nanay ka, no? Single mother ka, pag-araw, trabaho, 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 sa gabi, tutulog ka na lamang para makapagpahinga. Pero na-realize mo, teka, pag pala tulog ako, yung mga anak ko lumalabas, nagalakwatsa sa gabi. So, anong kailangan gawin? Enforce your batas. Sabihin mo, porke tulog na ako, lumalabas kayo ha. Hindi, walang lalabas ng gabi pag tulog na si nanay. Parang mga ganon. So, whatever your role in the family, na tila ba nalalabag ng family members, kailangan mong i-enforce yan para manatili ang order sa pamilya. Sa view, ganoon din po sa relationship. Align yourself with the people who energize you. Ito yon, with the Three of Cups. Makikilala mo this time around kung sino yung mga tamang-tamang taong dapat mong dikitan at mga taong dapat manatili sa buhay mo. Pagdating naman po sa inyong trabaho or group effort, parang community ito. Parang meron ka bang club o samahan with some people na medyo may friction kasi yung gusto mo ayaw nila, yung pananaw mo magkaiba o salungat sa pananaw nila. Panahon na para bumitaw ka dyan. Parang sinasabi lang spirits mo, worth it ba? Worth it ba lahat ng away, gulo, sigalot, drama? I'm also seeing here, nakikipag-away ka ba sa social media? Scorpio, halimbawa may kaaway ka ba tungkol sa politics o kaya tungkol sa certain artista, baka fan ka ng isang artista, inaaway ng fan club ng isa, nakikipagsagutan ka. Parang worth it ba yan? Worth it ba na sirain ng araw mo yung mga laban-laban na yan? So ngayon, parang learn to detach yourself and tell yourself, hindi worth it lahat ng gusot na ito. Mag-focus na lang ako sa iba. Parang ganyan, okay? The Five of Swords. The Eight of Swords, yes. Nakita ko rito na if these people or if this group makes you feel inferior, parang pinaparamdam nila sa iyo na mahina ka, di ka magaling, pinaparamdam nila na walang halaga ang boses mo, walang halaga opinion mo, o walang halaga yung desisyon mo, bumitaw ka dyan. Kasi dyan mo nararamdaman yung pagkababa yung pagmamaliit Kaya kung parang feeling mo you're stuck and nobody is there to support you, to guide you, get out of there. Pick who you connect with, no? Yung talaga magbibigay sa'yo ng magandang impluensya at magandang pananaw sa buhay. Siguro na-realize mo halimbawa, pag sumasama ka sa certain group, lagi na lang, pagkatapos nun, kinabukasan may bagong issue. May bagong drama, may bagong away. So kung laging may ganun, bitawan mo na yan. Kaya sa trabaho din, nakita ko rito, may mga faction kayo sa trabaho, di ba? Itong grupo kasama mo tuwing lunch, ito kasama mo sa department na to, pag may trabaho, may out of town trip, business trip, sila kasama mo. Pag napansin mo kung sino yung mga dapat mong samahan na parang hindi ako welcome dito, ay parang pinaplastic lang ako. Learn to detach yourself. Para hindi mo ma-feel kung ano yung mga nega, baka lumamon pa yan sa isip mo, yan na rin ang paniwalaan mo. Kaya hanggat maaga pa, bumitaw ka na sa mga bagay na alam mong feeling mo hindi ka para doon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. High Priestess is all about you not knowing everything, but you trust the process. Halimbawa, alam niyo yung mga pelikulang Rags to Riches. Halimbawa yung Pursuit to Happiness, yung pelikula ni Will Smith, kasama niya yung anak niya, si Jaden. Jaden nga ba? Jaden Smith. Diba doon parang sila, homeless sila, naninirahan lang sila sa kung saan-saan, pero si Will Smith balak talaga niya matanggap doon sa kumpanya, and then lahat ginagawa niya kahit hindi siya sure, kahit na walang kasiguraduhan kung makakapasa siya, ginagawa niya everyday. So parang ganun ka rin this time. Even if you are not sure with the outcome of this endeavor, kung talagang pangarap mo to at may wisdom ka sa isip mo na papanindigan ko to, I will give my whole commitment here, darating yan. Your intuition will matter. Kung talagang tawag ang damdamin, alam ko, akin to. Di ilaban mo at panindigan mo. Because your intuition, your High Priestess, will tell you in the near future, tama ka. Okay? The High Priestess being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon, kailangan daw maging active ka. Masyado mong sinasara ang sarili mo sa mga experiences. You're defending yourself too much. You're protecting yourself too much to the point na hindi ka na nag-grow. Kaya sabi rito, open yourself. Open your eyes. Open your emotions. Maging spontaneous ka. Daanan mo yung agos. Huwag mong pigilan. Pag pinipigilan mo, lalo yung may ipon at sasabog. Kailangan umaandar ka.
Nakita ko rin dito na pag alam mo kailangan mag-decide, mag-decide ka. You need to be decisive. Hindi pwede na i-avoid mo yung isang desisyon, babalik at babalik sa mukha mo yan para mag-decide ka, mapilitan ka. So ngayon, kung kailangan ng harapin, kung meron po kayong issue with your relationship, with your family, with your friends, kausapin na. Para once and for all, alam mo yung kinakaharap mo. At wala kang inhibitions, wala kang takot, wala kang pangamba. Out in the open lahat, kumbaga. So ngayon nakita ko rito na kung nahihirapan ka mag-decide about something, listen to your heart. Your heart will tell you kung ano yung papaligaya sa'yo, doon ka pumunta. Okay? I'm hearing you will be making the right decision. In the area of your near future, you have the Four of Cups. You will get what's missing in your life. Napakaganda. Kung ano yung hinahangad mo ngayon, makukuha mo yan in the near future. Watch out for the next 4 days, 4 weeks, 4 months. Yun po ang numbering ng ating timeline. 4 days, 4 weeks, or 4 months, there will be development sa mga bagay na hinihintay mo in the near future. Nakita ko rito, alam ko pagod na pagod ka na, burned out ka na. Kaya po ngayon, take time to rest. Avoid yung burnout, especially po pagpasok ni Planet Mars on October 27. Sabi ng spirit guides mo, maaaring mapagod ka dyan. Magkaroon ka ng exhaustion, mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng amor, mawalan ka ng gana. Kaya ngayon, pahinga. Kada araw may time ka pa to do more or to do better. Kaya relax ka lang. With the Four of Swords, alam ko talagang dismayado ka na sa mga paulit-ulit na nangyayari na mistake sa life mo. And sabi mo, God, may ibibigay ka pa ba? Meron pa bang iaangat to? Okay pa ba ako? Yes. May ibibigay sa iyo si God. Kaya kumapit ka ngayon sa dream mo, it will happen, it will be yours. Yung star na pinapangarap mo, ayun, hawak-hawak mo lang pala. Ibig sabihin, abot kamay siya. Abot kamay na pangarap, sabi nga na Jillian Ward sa dati niyang teleserye. So, ganun din. Parang abot kamay ang lahat sa buhay mo. You just have to persevere and believe. Four of Swords, all about you believing that it will be better. Believing na makukuha din siya. Ngayon, kailangan ko lang talaga magtiyaga. Okay? The Four of Swords, the Moon card. Yes, the Moon card's all about the answers. Darating din ang sagot. In the near future to, ang tabayaran mo 4 days, 4 weeks, or 4 months, meron kang sagot na makukuha o kalinawan tungkol sa isang bagay. Sabi ko nga sa inyo, kung maraming secrets this time with the high priestess na parang, ay bakit ganun, bakit ganyan? In the near future, mahasagot mo yan. Na ay kaya pala ako iniwanan ng mokong na to kasi magiging busy pala ako sa trabaho ko. Ngayon lumago na yung trabaho mo kasi hindi na divided ang attention mo. Kaya pala ako ng katok sa call center, hindi ako matanggap-tanggap kasi pala may trabaho sa opisina. Mas malaking trabaho, mas malaking sweldo. So, may realize mo din na kung yung mga bagay na paulit-ulit na hindi binigay sa'yo, sabi mo, bakit? Anong dahilan? Bakit ganun? Biglang boom, may darating na bago na magbibigay saysay kung bakit hindi mo nakuha yung mga dati. Okay? God is really working mysteriously in you. At nakita ko rito, may intindihan mo din ang lahat in the near future. In the area of your challenge, you have no boundaries, difficult to establish healthy respect, take care to ensure your needs are met, respect, self-care, and limit. Sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga ng linawin na. Linawin na magkaroon ka na daw na boundaries against other people na talaga namang hindi para sa'yo. Learn to pick who you connect with. Mga tamang tao, tamang mga ma-impluensyang tao na magpapa-energize sa buhay mo at hindi puro nega. Okay? Learn to put boundaries where respect is being trampled. O mga feeling mo hindi ka pinapahalagahan, pinapakinggan, inaapakan ka, pati privacy mo, pinapakialaman. Panahon na para mag-impose ng boundaries. Now, the message, you have seductive allure. Ooh, seductive ka daw this time. Instant gratification blinds you to the consequences. Craving promises hidden. Okay, ngayon nakita ko rito na meron ka mga gustong gawin pero ayaw mo abutin. Na para bagang nahihiya ka pag yun ang ginusto mo o yun ang kinuha mo. You are fearing of other people's judgment. Kung lagi mong iisipin daw ang pananaw ng ibang tao o sasabihin ng ibang tao, walang mangyayari. Ngayon, nakita ko rito, find whatever that makes you complete. Pero, nakita ko rin dito, baka ma-direct ka o malihis ka sa ibang direction o malihis or tempt ka na gawin ng ibang bagay na mas madali dahil lamang nahihiya ka o
nahatakot ka sa judgment ng ibang tao. Meron kang gustong bagay pero ayaw mo siyang abutin. Ang ganda naman sana, dahil lang nahatakot ka sa paligid mo. So ngayon, abutin mo yung gusto mo. Huwag mo pakinggan na sabihin ng ibang tao. Huwag ka madidistract sa ibang bagay. Baka mamaya kasi bigla ka lumihis, lumiko, at mapukaw yung attention mo na ibang bagay na hindi para sa'yo. Ngayon, kung ano yung hilig mo, gusto mo, abutin mo yan. Don't let other people decide for yourself. Okay? In your challenge, you have the Ace of Cups. Follow your heart. Ayaw mo sundin ang puso mo. Sabi ko nga kanina, nakita ko yung intuitive download of someone there. Meron kayong Scorpio dyan na para bagang may pangarap, may gustong abutin, pero nahihiya. Hindi ko alam kung bakit ka nahihiya. Dahil baka pagtawanan ka o may sabihin tungkol sa'yo. I don't know why. Halimbawa, gusto mo siguro mag-call center pero tinatawanan ka siguro ng mga kaibigan mo. Ay, hindi ka naman magaling. Hindi ka naman magaling mag-English. Bakit yan pupuntahan mo? Halimbawa, gusto mong bumili ng bag o kaya bathing suit. Pwede rin. Tapos sabi, mataba ka naman hindi malaki naman ang puson mo, bakit ka mag-bathing suit, two-piece pa? So parang, bakit iniisip mo agad yung sasabihin ng ibang tao? Dapat kaligayahan mo muna. So follow your heart, whatever makes you happy, yun ang kunin mo. Dahil yung mga sasabihin ng ibang tao, keber, keber, keber. Okay? Ace of Cups. The Eight of Cups, yes. Eight of Cups, walking away from something that no longer serves you. Relasyon man yan, kaibigan, kung pamilya mo, harapin mo yan. Pero kung ano yung mga bagay na wala na doon yung amor mo Halimbawa, pangarap, no? Pero kung mga dati, inilaban mo, mahal na mahal mo, nilaan mo lahat ng effort mo, pero ngayon na-realize mo, ay, hindi pala ganoon ka-importante. Ay, yung trophy na ito, akala mo gold na gold. Pero yun pala, ay, plastic lang pala. So, iwanan mo yung mga bagay na na-realize mo, hindi na pala ganoon ka-importante sa life mo this time. Halimbawa, dati, lahi kang napunta sa isang establishment kasi naniniwala ka sa ginagawa ng establishment na yun. Pero na-realize mo, ay, hindi pala para sa akin to. Hindi na pala healthy for me. So, aalis ka na doon. Whatever na alam mong hindi na para sa'yo, bitawan mo na ha. Kasi, pag naramdaman mo, ibig sabihin, your spirit guides are really asking you, huy, hindi na tayo para dyan, alis na tayo. So, walk away on something na hindi ka na masaya. In your fortune, unang-una, you have fellow travelers. Support is all around you. Yes, yes, yes. May mga karapat dapat na taong tutulong sa'yo. Kaya kung maramdaman mo, ay, hindi na ako welcome dito. Ay, parang outsider na ako. Bitaw na, bitaw na. The right people will come. Another message, you have impasse, reflect, and redirect your energy. Yes, kung alam mo dead end na, especially here, kung parang napapagod ka na lamang at nasasaktan ka na at parang feeling puro negative na naramdaman mo, puro mapanakit na at parang hindi mo na kaya, learn to walk away. Kasi hindi ka na para dyan. Naiipit ka na, parang feeling mo wala nang growth or stagnant na. Dead end na yan So, learn to detour and mag-iba ka na ng ruta, okay? In the area of your fortune, you have the Three of Cups. Celebrate life with the right people. Your family, your close friends, your true friends, your true co-workers na magdudulot sa'yo ng kaginawaan sa buhay. Narinig ko rin dito, meron kang isa-celebrate this month, Scorpio. I don't know why. Yes, actually, dapat alam ko dahil birthday mo pa to. Mag-birthday ang mga Scorpio on October 23 onwards, patapos na Oktubre. So, talagang celebration galore. Sabi ng spirit guides mo, enjoy your life ha. Happy birthday nga pala. Buti naalala ko. Buti ko na makalimutan. Pinaalala sa akin ng Three of Cups. So, sa mga Scorpio October celebrants po dyan na nanonood sa atin, happy birthday po this month. Hopefully po yung marating mo yung katuparan ng yung pangarap this month and ma-reach mo yung desires and yung mga hinihiling ng puso mo. Kaya talaga lumabas to Yun pala yung pumasok sa akin na energy. Meron kang mga pinapangarap pero parang ayaw mo abutin. Whether siguro hindi sa nahihiya ka pero dahil nagigilty ka na baka pwede mo ilaan na lang yun sa ibang bagay, parang iniisip mo siguro ayaw mo maging makasarili, ayaw mo bumili for your own self, pero birthday mo naman, bakit hindi, di ba? So, celebrate your life this time. Go out, party, have fun. Meron po sa inyo balak magbakasyon o pumunta sa resort or reunion with high school friends, college friends, co-workers, team building, anything that will make your birthday season very, very happy. So, good luck po. Congrats. Nakita ko rin dito na this time mo marirealize kung sino yung karapat-dapat na tao in your life. Very, very profound. Ngayong buwan na ito, Oktubre, lilinaw sa'yo kung sino yung nag-i-stay, kung sino yung totoo,
at kung sino yung talagang peking-peke sa life mo. Kaya ngayon, ma-appreciate mo yung circle mo. Ma-appreciate mo yung tapat, nandyan, um, mababa ka man o mataas. Nakita ko rin, may breakthrough ka talaga. Meron kang makukuhang magandang balita about something na ikaka-celebrate mo at the family mo. Some of you, nakita ko, approve ang visa. Some of you, narinig ko, approve, nakalagpas ka sa interview, tapos successful ang training. Others, exam. Exam, successful. Congrats po. The three of cups rather, two of cups. Yes, 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 yes. Successful ang interview, successful ang kontrata, successful ang training, yung negotiation successful, yung ugnayan successful. May nakita ko proposal, it will be celebrated by your loved ones. May nag-propose sa'yo o ikaw magpo-propose or may family member na may ikakasal. Nakita ko bagong yugto talaga to ng buhay mo. So congrats ha, kung merong ikakasal, may magpo-propose, may magkakaroon ng bagong kontrata, interview, worth the celebration yan. Tugmang-tugma sa birthday season mo. So, this October 23 onwards, napakaganda ng yung pasok ng yung season. So, congrats, congrats ha. In your divine messages, you have confidence is your key to success. Yes, kailangan ng confidence mo, tapang, tiwala sa sarili, magkatagumpay ka. The message of a win-win outcome is forecast. Wow! Wala kang talo dito, sabi. Wala kang talo sa gagawin mo. Yung mga iiwanan mo na friends, iiwanan mo na mga plastic o mga taong hindi pala ganoon katotoo sa'yo, mananalo ka doon. Kasi, malalet go mo yung mga pangit yung mga kalawang sa buhay mo. Kung meron kang gagawin na trabaho, success ka rin dyan. So, wala kang talo this month. Napakaganda for you. Especially here in your divine messages, 10 of Wands. Ngayon, gagaan na yung dating mabigat. Mahatapos na yung mga dati mong pinaghirapan. May dead end na or meron ng finish line yung iyong pinagsumikapan. You're gonna reach the milestone, mabubuo na yung bayad, mahatapos na yung pinapagawa, makukompleto na yung papeles na matagal mo inasikaso, at makukuha mo na yung paggaan. So, tamang-tama yung nakita ko kanina, the end of a tough cycle. May mahatapos sa yung mabigat. So, congrats po. 10 of Wands, 10 of Swords. Wow! 10-10. 10 of Swords all about ending yung mga bagay na nagpalugmok sa'yo. Tingnan mo naman siya, oh. Talagang hindi siya makabangon. Sobrang daming espada. So, ito, patapos na yan. 10-10 is ending. Ending of a tough cycle in your life. Kaya congrats, congrats. This is it. This is it. Talaga namang babangon ka na this time. At yung dating mabigat na akala mo wala nang katapusan, matatapos na. Congrats po. Ang outcome mo for this month, patuloy ng Nobyembre, you have, wow, napakaganda. 6 of Swords. Talagang aabante ka, susulong ka. Kita mo yan? Magulo yung tubig pero susulong sila doon sa tahimik na tubig, sa kalmadong tubig. Ibig sabihin, mula sa kaguluhan, sa pagbigat, sa pagkalugmok mo, aabante ka na, susulong ka na sa tahimik at maayos mong buhay. Napakaganda. Some of you, nanggaling sa isang magulong relasyon, panahon na para mag-move on. Nanggaling sa magulong trabaho, biglang move on ka na, payapa na, malulutas na, masolusyon na. So, congrats, congrats po. 6 of Swords. The Ace of Pentacles. Wow, wow, wow. Meron ka na maitatanim na bagong oportunidad o bagong biyaya sa buhay mo. Nalalago ito. Nakita ko kung aalis ka man ngayon sa bahay nyo, sa probinsya nyo, at pupunta ka sa ibang lugar, matutumbok mo na yung blessing na hinahangad mo. For some of you, nakita ko rito na mas papahalagahan mo na yung blessing, yung may value sa life mo more than anything else. Kasi napakalino na sa isip mo ngayon kung ano yung mahalaga. Halimbawa, sa trabaho, may drama, may issue, may chismisan, meron dyan, hindi ka nasasali. Sabi mo, separate ko na yung sarili ko para maingatan ko yung mahalaga sa buhay ko. Trabaho, ayoko machismis ako kay boss, ayoko maisip niya na katulad nila ako, na mga taong ito na pala chismis at tamad sa trabaho. Kakaiba ka, iiwas ka na. At yung pag-iwas mo na yan, magdudulot sa'yo ng sagana. Wow, wow, wow. Scorpio, this is really beautiful, beautiful reading for you. Katapusan na ng hirap, katapusan na ng bigat, susulong na. Wish will be granted. May basbas ka this time. Congrats po, Scorpio, for your October 2025. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.